Shalom, mga kapiwa! Nasa serye tayo ng pangalan ng Diyos, El Olam. El Olam is a profound and meaningful name of God in the Bible. Here's a biblical and practical definition. Ang El Olam is a Hebrew name for God that appears in Genesis 21 verse 33, Psalm 90 verses 1 to 2, and other passages. It is often translated as the eternal God or the everlasting God. Walang hanggang Diyos, walang katapusan na Diyos. Ang etymology o pag-aaral sa salita ng El Olam ay naghango siya sa dalawang salita. Ang El, nangangahulugan na God or Mighty One. Again, ang Olam, nangangahulugan itong eternal, everlasting, or forever. Wala pong ibang forever. Ang may forever lang po ay ang Diyos na si El Olam. Ito po ay salin sa bagong tipan na tumutukoy kay Jesucristo that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus po ang El Olam sa bagong tipan. Okay, ano naman ang mga practical na definition ng El Olam? O ang mga indikasyon o nagre-represent patungkol sa Diyos? Number one, eternally. Meaning to say, existing forever with no beginning or end. Wala po siyang pasimula at wala siyang katapusan. Pangalawa, timelessness. Transcending human time and space. Nang pasimula, bago magpasimula, bago may simula, nandun na, matagal na, nag-i-exist na siya forever. Immutability, pangatlo, meaning unchanging and consistent in character and purpose. Hindi po siya nagbabago, immutable siya, at hindi siya maaaring baguhin ng sino paman. Wala sa kanyang pagbabago, sapagkat siya ay nanatiling siya ay si El Olam. Pang-apat, faithfulness. Reliable and trustworthy, keeping His promises. Dahil siya po ay matapat at mananatiling matapat, na pagkakatiwalaan siya at tinutupad niya po ang kanyang mga ipinangako sapagkat may kapangyarihan siya maliban sa gusto niya itong mangyari sa buhay ng mga nagmamahal sa kanya. Then, panglima, sovereignty. Again, El Olam means sovereignty, ruling over all creation, past, present, and future. Dito po makikita natin na walang nagbabago, walang pwedeng magbago sa Diyos sapagkat grabe ang kanyang kapangyarihan. Alam niya at siya ay nananatili nung the past eternity, the present, and the future eternity. Mananatili siyang El Olam. Ano po ang mga halimbawa nito sa Biblia? Like for example, in Genesis 21 verse 33, Abraham worships El Olam, acknowledging his eternal nature. Si Abraham po, sinambang Diyos. Kinilala na siya ay walang hanggang Diyos as El Olam. Pangalawa, in Psalm 90 verses 1 to 2, Moses reflects on El Olam's eternality and human mortality. Kinumpara ni Abraham ang katayuan ng walang hanggang Diyos at ang napaka-fragile at napaka-hina at napaka-limitadong mga nilalang niya o ang tao. Then, finally, yung kanyang sovereignty ay nagbibigay ito para tayo ay magtiwala sa Kanya. Sabi nga po sa Isaiah 40 verse 28, the prophet highlights El Olam's endurance and strength. Pwede po natin siyang pagkatiwalaan ng ating kalakasan sapagkat siya ay mananatiling malakas, siyang nagbibigay po. Don't you know that the joy of the Lord is our strength? As much as our joy is the strength of the Lord who is in us and with us. Now, ano naman po ang sinasabi nito para maipamuhay natin? We call it the practical implication and application of the name El Olam. Una, we can trust
in God's eternality. May pagbabago ba? Wala. At sa pamagitan noon, tayo ay magkakaroon ng aliw sa walang hanggan na hindi mapigilan na ang Diyos, the timeless existence of God. Then, pangalawa, live with an eternal perspective. So, maging sa ating pamumuhay, dapat nakatuon tayo, nakatingin tayo sa pangwalang hanggan na mga bagay. It worth living for because meron siyang high value. Kaya ang pamumuhay sa kasalanan ay tumitingin ka lamang sa presenteng buhay. Subalit ang pamumuhay na may kabanalan, katwiran at katarungan na siyang nais ng Panginoon sa ating lahat, namumuhay ka ng pangwalang hanggan. Then, pangatlo, rely on God's faithfulness. Magtiwala tayo sa katapatan ng Panginoon. Trust El Olam to keep His promises. Ang Diyos pa rin ang mananatili. Meron kayong pinapanalangin na sa tingin nyo ay hindi pa natutugon. Marami mga factor kung bakit hindi. Pero kapag yaon ay kalooban ng Diyos, hold His promises. Then, on a perfect time, on God's timing, He will answer that prayer so that our joy may be full. And then, ang pang-apat, submit to God's sovereignty. Kung ang pangalan ng Diyos ay El Olam at siya ay makapangyarihan, hindi natin maunawaan ang kanyang kapangyarihan, pero sinabi niya na kaya niyang gawin at walang imposible sa kanya, then we must submit our lives to God's sovereignty. Acknowledge El Olam's rule over all creation. May mga kaguluminan, may mga takot, pangamba, may mga paghihirap. Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, kaya niya lahat, isaayos ito. Manatili na nakasuko ang buhay natin sa Kanya, kay El Olam. Then finally, worship God's immutability. Meaning to say, let us praise El Olam for His unchanging character. Yes, dahil siya po ay hindi nagbabago, siya po ay may kapangyarihan, siya po ay maalam, siya po ay kaya niyang sa kagustuhan niya gawin ang mga bagay na ikabubuti ng kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya at nakasakop ang buhay kay Hesukristo. El Olam, a God who never changes, na merong pag-asa, na merong kagalakan, na merong kapayapaan, kakontentuhan, katiwasayan ng buhay sa pag-iisip, sa pagkilos, sa Diyos, kay El Olam, dapat ituon ang lahat ng ito. Paglingkuran natin ang Diyos na si El Olam. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.